Mm, ang content natin today is about myself having anxiety and depression kasi growing up was very hard for me kasi lumaki ako na nag-work abroad yung parents ko at a young age. Maybe I was grade 2 at that time na naalala ko na umalis sila pumunta sa US, and then ayun, may nangyari pa kasi yung dad ko naiwan siya, bali sumunod din siya sa mami ko, pero basta may nangyari na hindi maganda. So growing up, parang na-trauma kami, parang di ba negative naman yun, pero para sa amin parang valid yung reason namin para ma matrauma pati yung mga kapatid ko. So parang nasanay na ako na everyday sa buong buhay ko hanggang nito lang na 30s na ako. I'm really having difficulty sa may mga anxiety attacks, depressions, especially pag nagigising ng madaling araw, like 3 a.m. Naranasan nyo na ba yun? Yung nagising kayo ng 3 a.m. pag nagwiwiwi, ganon. Tapos parang dun na lumalabas lahat ng ano, yung mga thoughts na negative, mga negative. Tapos parang hindi ka na makatulog ulit. Parang ganon, parang everyday, halos ganon araw-araw. Then parang naging normal na siya na akala mo normal lang yun sa buhay mo. Pero nung pandemic, um, doon ko parang doon yung transition ko sa pag-transform, yung transformation sa buhay ko. Kasi pandemic, parang sobrang nakalungkot, pero although frontliner ako, I am a nurse, nag-work ako sa sa isolation. Tapos I was really depressed. I hate my life. Yung knowing lang talaga na I exist in this life, na hindi ko siya choice, na parang iniisip ko na hindi ko choice na mabuhay sa mundong to, choice to ng parents ko. Pero kung papipiliin ako, ayoko dito kasi maraming depression, maraming struggles, yung mga trials, ganun. So part 2, about sa love life naman. So, babalik lang muna ako nung bata pa ako ulit. Growing up, pala jowa tayo kasi nga siguro nasa abroad yung parents ko, so needing love ako. Hindi lang sa tao actually ako needing love, pati sa animals, ganun, pet lover tayo, ganun. So, ayun, nililigaw, ganun. So, hanggang sa, pero bata pa lang ako, alam ko na may nararamdaman ako para sa girls. Kasi hindi ko naman gusto, pero nagkakagusto ako sa mga best friend ko, barkada ko na girls, ganun. Pero ayoko kasi dati, akala ko, yung lesbian, yung nakapandamit panlalaki, yung buhok panlalaki, ganun. Ayoko na ganun. Yung ganun ako. Ganun yung itsura ko, ganun. So, in short, tinago ko. Parang tinago ko lang siya sobrang haba ng panahon. So, hanggang sa dumating ako ng first year college, nursing student ako noon. And then, na-lecture namin na parang may ganun pala, na babae, nagkakagusto din sa kapwa babae, na hindi yung lesbian na tomboy manamit, ganun. So, doon, nung nalaman ko, syempre, lagi ako may boyfriend, no. So, nung time na yun, may boyfriend pa ako. Pero, I was 16 at that time, dun ko lang niyakap yung totoo kong identity.
So, ang nangyari, may nakilala na ako, classmate ko na babae, gano'n. Naging kami, so iniwan ko yung ex ko na lalaki. Gano'n. So, parang hindi talaga kaaya-aya yung mga kwento ko about sa love life ko. Kasi, dun ako nagde-depend, dun ako naghahanap ng love na hinahanap ko sa parents ko. Yun lang. Yun yung nakikita kong reason. So, ayun. Simula nun, mga babae na yung nagiging jowa ko. Pero may mga nanliligaw pa rin ng mga lalaki. Pero, parang nagka-boyfriend ako ulit. Isang beses na lang. Then, mga babae na rin. Tapos, ayun, growing up, parang napapansin ko na I was a cheater. Iniisip ko kung bakit ako nag-cheat. Ang matatandaan ko lang na reason is when I was in high school, na-inlove ako sa isang lalaki. Sobrang in love. Gustong-gusto ko siya. Hindi naman siya gwapo. I was really attractive to him and akala ko parang mutual kami ng nararamdaman. Pero one day, hiniwalayan niya ako bigla. Tapos, may nililigawan na siyang ibang babae sa school namin. So, I was really hearted at that time. Tapos, wala, nag-move on ako. Pero, dumating din yung araw na nagpaparamdam siya, pero ayoko na. Bumalik siya. Binasted siya, in short, ng babae na yun. Siguro kasi nakita ng babae yung ginawa sa akin. Yung love life ko kasi guys, sobrang messy. Alam mo yun, siguro parang hindi ako marunong decision making sa buhay ko, lalo na sa love life. Kaya yung ibang nakakarelasyon ko, parang nagiging masaya naman sa umpisa. Pero alam mo yun, yung mga long term naman sila, pero dumarating sa point na nagiging toxic na rin. Siguro, hindi ko naman binibigay yung blame lahat sa kanila. Kasi, hindi naman din ako perfect. Lalo na nung I was younger. Kasi, I was really, parang hysterical ako magalit. Silosa, alam mo yun. Tapos, puro ako give. Sobrang bait ko kasi. Parang, maalaga, malambing, alam mo yun, maasikaso. Parang binibigay ko lahat hanggang sa nauubos na ako. Pag naubos na ako, ang nangyayari, alam mo yun, yung person kasi, pag nafe-feel ko na dinidisrespect ako, pinapagbigyan ko pa, pinapatawad ko pa, binibigyan ko ng maraming chances. Pero dumarating sa point na nagiging toxic na yung relationship, nagiging toxic na kami sa isa't isa. So, parang yun, dun na nag-uumpisa na parang may nakikilala ko sa ibang tao, nai-infatuate ako, tapos iniiwan ko yung girlfriend ko, tapos nag-jump ako sa new relationship. Tapos, pagkatapos ng relationship na yun, nagiging gano'n na naman. Nagiging cycle na siya. Parang, hindi ko alam kung bakit na-a-attract ko yung mga relationships na gano'n. Yung masaya sa umpisa. Tapos, nagiging nagiging toxic din sa ending. Tapos hanggang sa dumating yung fast forward, medyo yung yung pandemic. Yung pandemic kasi nasa isang province ako kasi may na-meet ako online. Yun nga. Tapos nagsama kami for I think 3 years mahigit. And then, she was younger than me. Very younger than me. Actually, 10 years ang gap namin.
Hindi ko alam kung bakit ako na-inlove sa kanya, pero valid naman talaga. Minahal ko naman talaga siya. Pero alam mo na, yung mas younger siya, hindi pa siya mature, palagi kaming kaaway. Lalo na sa work ko bilang nurse, alam mo yun, yung duty natin, shifting, may time sa night shift, then pag uwi ko sa bahay, umaga, natutulog, gusto ko matulog, gusto ko magpahinga, pero hindi niya naiintindihan, gusto niyang gumala, ganun, gusto niya akong isama, tapos pag nakakita niyang antok ako or matutulog na ako, parang nagagalit na siya. Tapos, live-in kasi kami noon sa province nila, pinuntahan ko siya. Yun nga, kasi nga, needing love ako. Kaya kung saan yung magiging karelasyon ko, pupuntahan ko. Ganun. Tapos, doon, naabutan na kami ng pandemic. Tapos, I was working at that time sa isang private hospital doon sa province na yon. And then, nag-pandemic, nag-resign ako, nag-apply ako sa DOH, kaya na-assign ako sa isang, alam mo yung TTMF, yung Temporary Treatment and Monitoring Facility, yung mga kung saan nagka-quarantine yung mga hindi walang dextrose. Lang sila, yung minomonitor lang sila, parang lang, mild lang sila, hindi sila yung kailangan talagang i-hospitalize. Ganun. So, ayun na, fast forward, may surge ng ng COVID, yung bagong nila, yung bagong variant at that time, nakalimutan ko na kung Omicron ba yun or Delta. So, dumami yung pasyente, sobrang dami. Tapos, nagdagdag yung DOH ng mga additional nurses at nursing attendants, kaya, ayun, so, may na-meet ako, may nakilala na naman ako. So, in short, eto, mag-cheat na naman ako, diba? Ang sama-sama ko. Ayun, so, may na-meet ako. Pero, at that time, nung na-meet ko siya, depressed pa ako. So, ang topic kasi natin ngayon, yung content ko is about me transforming sa pagiging Christian ko. Christian naman ako, pero yung bisexual ako, pero na-transform ako. Pero bisexual pa rin ako. Hindi ako naging straight. Ganun. Parang natanggap ko na yung sarili ko. Ayun. So, balik tayo sa story ko. Ayun, na-meet ko siya. And then, hindi ko alam na bisexual siya. Pero ako, open book naman ako sa mga kasama ko. Kasi ayokong maglihim sa mga tao. Ayoko yung pinagchichismisan ako. Kaya inuunahan ko na. Sinasabi ko na I'm bisexual. Ganun. Tapos, ayun, habang nagkikwentuhan kami ng kasama kong nurse, gano'n, nakikinig lang pala siya, tahimik, mundo, nakatingin sa akin. Gano'n. Tapos ayun, wala. Yun lang, narinig lang niya. Tapos, ako naman, humahanga ako sa kanya. Hindi, kasi yung itsura niya parang straight, gano'n. Pero hindi ko akalain na bisexual pala siya. Kasi hindi naman niya sinasabi. Tsaka, kakakilala lang namin sa kanya. Hindi pa siya, alam mo yun, nag-open. Pero ako, humahanga ako sa kanya kasi parang, ang galing niya sa mga, alam mo yung computer, tapos tayo, basic computer skills. Wala akong alam sa ganun. Kaya, siya, magaling siya sa mga computer or sa mga maliliit na bagay na, in short, matalino siya. Alam mo yun, nakahalata naman talaga na matalino yung isang tao, diba? Tapos yun lang, na-amaze lang ako sa kanya. Pero, as days goes by, magkasama kami sa ambulance, pauwi sa accommodation namin, hindi pa rin, tahimik siya, pero, na-attract kasi ako sa yung mabango. Tapos, hindi ko siya talaga
crush, hindi ako attractive sa kanya. Pero, napapansin ko siya kasi yung yung uniform niya, sobrang, alam mo yun, planchado, tapos amoy mabango. Yun, napapansin ko siya kasi of all mga kasama ko, siya lang yung ganun. Yung, alam mo yun, yung maayos magdamit, mabango, ganun. So, yun lang. Tapos, medyo ikakat muna natin to kasi mahaba-haba na. Tapos babalik tayo.